Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay ay may mga pagkakataong kailangan mong mag-let go at mag-move on kahit mahirap. Hindi lahat ng pagmamahal ay para sa iyo at may mga tao na darating sa buhay mo upang magturo ng mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pilit at kung darating man ito ay magiging natural at walang kalituhan. Minsan ang pinakamahalagang hakbang ay ang magpatuloy at tanggapin na hindi lahat ng tao ay magiging parte ng iyong journey at may mga bagay na mas magandang hayaan na lang na lumipas. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jonathan. Sa umpisa pa lamang ng kwento ko, high school pa ako nang unang niligawan ko si Carol. Si Carol yung tipong crush na hindi mo maiwasang hindi pwedeng mapansin kasi ang cute niya talaga. Sabi niya noon ay hindi pa raw siya readyng magka-boyfriend. Siyempre masakit yon para sa akin pero wala akong magagawa kundi ang tanggapin. Kasi naisip ko na mga bata pa lamang kami noon at ang daming dahilan kung bakit hindi pa pwede. Pero ang twist, hindi kami nagkatampuhan o naging awkward no. Parang we just stayed friends and we actually became really close. So kahit na binasted ako ay nagpatuloy pa rin kami sa pagiging magkaibigan. Naging chill lang, nagkwentuhan, nagkakasama sa mga group projects, mga bonding sa school kahit sa college, nandyan pa rin siya. Hindi ko na nga alam kung anong klaseng closeness ang meron kami. Pero parang walang label. Laging may pagpapansin na lang sa mga simpleng banat ko sa kanya. Pero si Carol ay hindi siya tumitigil sa sagot na kapag graduate na ako ng college. Yun ang sinasabi niya. Ako naman okay lang, naghintay lamang ako kasi baka nga naman may reason siya. Baka may plano siya na hindi ko alam. Hindi ko naman kayang magalit kasi alam ko naman na magkaibigan kami at mahalaga siya sa buhay ko. Hanggang sa dumating na nga ang third year namin sa college. Isang araw may event sa university, ang saya-saya ko kasi syempre event pa lang. Nag-expect akong magkakasama na kami lahat. Pero ayun na nga nang bigla siyang may pinakilala na boyfriend sa akin. Hindi lang basta boyfriend. Siya yung kauna-unahang lalaki na pinakilala ni Carol sa akin. Si Carol na matagal ko nang sinusubukang ligawan na dati-rati ay puro kapag graduate na ako, ang sagot sa akin ay bigla na lang nagkaroon ng boyfriend. Ang sakit, hindi ba? Kasi imagine naghintay ka ng ilang taon tapos bigla na lang may ipapakilala siyang iba. Pero syempre bilang magkaibigan kami pinilit ko na lamang na magpakita ng suporta. Pinilit ko na maging masaya para sa kanya kahit na medyo masakit. Hindi ko kayang ipakita na naapektuhan ako. Sabi ko na lang, okay lang ako, Carol. Sana'y maging masaya ka. Pero hindi ko na rin kayang magpanggap na okay lamang ako. Kaya nung natapos na ang event, doon ako kinomfort ni Jackie, yung best friend ko. Siya yung unang nakaalam ng nararamdaman ko kasi hindi ko kayang ipakita kay Carol na nasaktan ako. Kaya kay Jackie ko na lamang nilabas ang lahat. Si Jackie, siya yung laging nandyan para magbigay ng advice kahit minsan ay hindi ko pa rin kayang tanggapin. Papa Dudut, hindi ko alam kung naranasan mo na yung unang heartbreak. Yung tipong iniisip mo na hindi naman talaga kayo magtatagal pero nangyari pa rin. Siguro yun yung unang pagkakataon na natutunan ko na hindi laging makukuha ang gusto ko.
Kahit gaano ko pa gawin ang magsikap kasi akala ko sa sarili ko ay baka kami talaga ni Carol pero syempre ibang plano ng buhay. At yon, after nilang magkasama, hindi rin nagtagal yung relasyon nila. Ang bilis lang, mga 6 months halos. Tapos bigla ko na lang natanggap ang tawag na galing kay Carol. Natapos na ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Alam mo, sa mga panahon na yun ay medyo magulo yung buhay ko. Tapos si Carol talaga yung tao na hindi ko alam kung paano haharapin. Minsan ay may mga bagay na hindi natin matututunan kaagad. Kaya kahit na binasted na ako noon ay may mga pagkakataon din na binabalikan ko pa rin siya. Parang may connection na hindi ko kayang ipaliwanag. Kasama ko noon si Jackie noong tinawagan ako ni Carol. Nagkataon na kami yung magkasama at biglang sumulpot yung pangalan ni Carol sa phone ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung matutuwa ba ako o maiirita. Kasi parang bakit ngayon lang siya nagpaparamdam. Pero at the same time ay gusto ko ring malaman kung anong nangyari. Kung anong ibig niyang sabihin sa pagtawag na yon. Sabi ko kay Jackie, sasagutin ko na lang, parang weird din naman kung hindi ko sasagutin ang tawag niya. Pero si Jackie medyo hindi siya sumang-ayon. Sinabi niya, baka magulo lang yan. Alam mo na, baka nagsisimula na naman siya ng drama. Pero sinabi ko na, walang masama kung makipagkumustahan ako, hindi ba? Wala namang masama kung mag-uusap lang kami. Kaya sinagot ko na rin ang tawag niya. Nung sumagot ako ay medyo magaan naman ang pag-uusap namin. Nagkumustahan lamang kami tapos ay doon niya sinabi na break ng araw sila ng boyfriend niya. Sabi ko ay seryoso? Bakit naman? Tapos ay doon na nga nagsimula na siyang maglabas ng sama ng loob. Kwento na parang halos lahat ng kasalanan ng ex niya ay binagsak na sa kanya. Pati mga hindi magagandang ugali ng ex-boyfriend niya ay inisa-isa ni Carol. Tapos ay bigla siyang nagpasaring na parang, bakit kasi hindi na lang tayo? Alam mo yung tanong na yon ay parang tinamaan ako, Papa Dudut. Kasi baka nga may dahilan kung bakit lagi niyang sinasabi na hindi pa siya ready. Gusto ko nga siyang tanungin noon. Bakit hindi na lang natin subukan? Pero hindi ko ginawa, baka masyadong mabilis. Instead ay sinabi ko na lamang, hindi ba kayo compatible? Kung hindi, edi okay lang. Meaning hindi rin siya yung para sa'yo. Gusto ko sanang magtulungan kami para makamove on siya at ako rin. Parang okay na sana ang lahat kasi masaya naman ako na nandyan siya at may outlet siya sa pwesto ko. Pero habang tumatagal, ang weird kasi mukhang naging close kami ulit. Pero alam ko naman na hindi kami dapat magmadali. Tapos biglang nagulat na lamang ako. May boyfriend na naman siya. Hindi ko na talaga maintindihan, parang ako ay palagi ako nandyan lamang sa tabi niya. Hindi ko lang alam kung may pag-asa ba o wala. Palagi kong pinaparamdam ang presensya ko, Papa Dudut, pero palaging iba rin ang nakikita niya. Nag-move on ako, sabi ko na lamang ay hindi ko na siya uunahin. Nagpakabisi na lamang ako sa 4th year college kasi to be honest, medyo hindi ko na rin alam kung paano namin mapapalago yung friendship namin kung pareho lang kaming maghihintayan. Hindi ko na nga siya madalas nakakasama kasi syempre may boyfriend na siya at kasama na niya ang boyfriend niya. Pero kahit na ganoon ay we still check on each other from time to time. Nang makagraduate kami, doon na kami nagsimulang magkanya-kanya ng buhay at sa work ko ay hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na magka-girlfriend. Dito ko na nga nakilala si Kim. Iba siya. Maganda, mabait at wala akong masabi na negative sa kanya. Parang siya na yung tipo ng taong gusto kong makasama. Yung hindi complicated. Masaya na ako na meron akong kasama at hindi ko na kailangang mag-intindi ng kung ano pa mula sa kanya. Si Kim ay para siya yung hininga ng bagong buhay ko. Pero habang tumatagal ay hindi ko pa rin maiwasang maalala si Carol. Hindi ko alam kung bakit kasi kahit na anong mangyari, siya pa rin yung unang tao na naging parte ng buhay ko sa mga ganong klase ng bagay. Pero yun na nga, hindi ko na rin naisip na maghihintay ako sa kanya.
Nandiyan na si Kim at masaya ako na may nagmamahal sa akin. Papa Dudut, may mga moments na kahit na anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko si Carol. Kahit na masaya ako kay Kim, may mga panahon na bumabalik sa isipan ko yung mga what ifs. Yung mga tanong na parang hindi ko na kayang sagutin. Isang gabi nasa restaurant ako at habang hinihintay ko, si Kim ay bigla na lang dumaan si Carol. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi parang hindi ko rin naman siya inaasahan. Siguro naisip ko lang na bakit nga ba siya nagpakita pa. Pero syempre hindi ko na lang pinahalata pa. Binati ko siya, nagkumustahan kami tapos ay doon ko lang nalaman na break na pala sila ng boyfriend niya. Ang weird kasi parang hindi ko naman ine-expect na magiging ganon na lamang ang lahat. Tapos may sinabi si Carol na hindi ko makakalimutan. Paano kaya kung naging tayo? Parang pabiro niyang sinabi. Magwo-work kaya tayo hanggang ngayon? Tapos ay natawa na lamang siya para naghahanap ng sagot. Sabi ko ay hindi ko alam. Pero sa loob-loob ko ay baka nga. Kasi sa mga panahon na yon ay parang napansin ko rin yung mga bagay na hindi ko nakikita noon. Alam mo yung feeling na parang may unfinished business pa. Hindi ko alam kung anong gusto niyang iparating pero naisip ko na lamang baka nagsisisi siya. Pero hindi ko na rin pinansin kasi nandiyan na si Kim. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Carol at nung dumating si Kim ay parang okay lang. Nag-usap kami ng masaya at siya pa yung nagtanong kung sino yung kausap mo kanina. Tapos sabi ko schoolmate ko lang dati. Hindi ko na sinabi pa yung buong storya kasi baka magulo lang. Alam ko na kasi na okay na kami ni Kim, si Kim naman ay walang sinabi pero parang hindi pa rin mawala yung sinabi ni Carol. Paano kung naging tayo? Parang nakakainis na tanong kasi paano ko nga ba masasabi kung paano kung nangyari ngayon, hindi ba? Pero si Kim okay siya. Gusto ko siya at mahal ko siya. Alam mo yon, yung hindi ka na kailangang magtago ng feelings mo. May mga bagay na hindi ko kayang gawin noon kay Carol na nagagawa ko na kay Kim. Parang wala ng komplikasyon. Hindi kailangan ng drama, masaya akong kasama siya. Pero may mga gabi pa rin na naiisip ko na paano kung si Carol na lang. Sabi ko sa sarili ko, wag na, move on na. Minsan papadudot kahit si Kim ay hindi ko matanggal sa isipan ko. Magaan ang relasyon namin, walang tensyon, walang awkwardness. Pero yung mga times na magkausap kami ni Carol ay doon ko na-realize na hindi pa ako totally nakaka-move on mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi ba nag-move on ako. Pero parang si Carol pa rin ang may kurot sa puso ko. Nandyan si Kim pero bakit ang hirap matanggal yung tanong sa utak ko. Paano kung siya na lamang papadudot? After that ay hindi ko na ulit nakita si Carol pero panay yung post niya sa Facebook na parang lagi akong tinatamaan. Tapos parang may mga post siya na nagre-reflect sa mga nangyari sa amin. Feeling ko ay para sa akin ang mga post na yon at inaalis ko na lamang sa isipan ko. Kasi syempre masaya na ako kay Kim pero yung mga post ni Carol ay parang may personal na meaning pa rin para sa akin. At saka yung mga times na magkakasama kami ni Kim ay parang pakiramdam ko ay hindi ko na kailangang balikan yung nakaraan. Pero bakit sa tuwing makikita ko yung mga post ni Carol ay parang may nagbabalik na alaala. Sabi ko nga sa sarili ko, wag na. Wala na yon. Ang mahalagay nandyan si Kim. Pero may mga moments lang talaga, papadudot na may mga hindi inaasahan na tanong na pumapasok sa isip ko. Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin to pero ang weird kasi ni Kim at Carol. I mean okay naman kami ni Kim at ayoko namang gumawa ng scene na makakagulo sa relationship namin. Pero kahit na anong gawin ko ay palaging may mga moments na naiisip ko pa rin si Carol at hindi ko rin alam kung bakit. So nandyan kami ni Kim, magkasama kami sa anniversary date namin. Sobrang saya ko noon kasi ang tagal na naming magkasama at feeling ko ay naging stable na yung relationship namin. Hindi ko naman siya iniisip na parang replacement, rebound o anuman. Kasi masaya naman kaming pareho. Pero habang magkasama kami biglang tumawag si Carol, alam ko naman na hindi na kami dapat mag-usap.
Pero bigla na lang tumawag siya. Kumustahan lang naman as usual pero may mga times na hindi ko talaga maintindihan si Carol. Alam mo yung feeling na hindi ko na nga siya nililigawan o anything pero bigla na lang siyang magpaparamdam tapos ay hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng mga gestures niya. So habang nagtatawagan kami ni Carol, si Kim hindi nagsasalita pero ramdam ko na may kaunting pagka-awkward at hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Pero parang may something na hindi siya komportable sa sitwasyon. Pagkatapos ng call ay tinanong ako ni Kim, sino yon? Sabi ko lang ay si Carol lang, yung schoolmate ko dati. Parang hindi niya agad matanggap. Siguro sa isip niya bakit kailangan pang magkausap ni Jonathan at Carol. Anong klaseng relasyon ang meron sila. Alam ko na kahit na hindi siya magsalita ay ramdam ko yung kaunting pagkaselos pero hindi ko naman siya masisisi. I mean ako din siguro kung siya yung sa posisyon ko baka ganun din ang maramdaman ko. Pero papadudot nagsisimula na naman siyang magparamdam sa social media. Alam mo yon, yung mga posts na parang gusto niyang may mangyari sa pagitan namin kahit na wala na kami. Yung mga cryptic na post na parang sinasadyang magparamdam. Wala namang nangyari sa amin at hindi naging kami, hindi ba? Pero si Carol ay hindi pa rin siya tumitigil kasi may mga moments pa rin na may mga posts siya na parang pwede pa kaya kami o wala ba talagang chance. Tapos ako naman parang ano ba to? Hindi ko na nga siya niligawan, bakit ganun pa siyang magparamdam? I've been trying to ignore her pero minsan ang hirap Lalo na kapag nagiging emosyonal siya sa mga posts niya. Tapos sabi ko sa sarili ko, Jonathan, huwag mong gawing komplikado yung buhay mo. Kasi sa totoo lang ay wala namang problema sa relationship namin ni Kim. But then again, noong tinanong ako ni Kim ay hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Simula nung tumawag si Carol ay medyo naging awkward na talaga sa pagitan namin ni Kim. Hindi naman kami nag-aaway but I could sense na may tension na hindi ko talaga kayang iwasan. And ang weird pa kasi si Carol ay parang wala lang. Pero ramdam ko na may part siya na hindi pa rin matanggap na hindi kami natuloy. Siguro ganun talaga. Pero hindi ko na rin kayang sabayan. Kasi si Kim naman ay wala namang kasalanan at wala rin akong dahilan para sirain ang relationship namin dahil kay Carol. May mga moments noon papadudot na parang gusto ko na lang mag-move on. Pero ang hirap gawin. Lalo na't magkasama kami ni Kim at tumatawag na lang bigla si Carol para lang kumustahin ako. Para bang gusto niyang makialam pero hindi ko rin siya masisisi kasi may nakaraan kami bilang magkaibigan at may parte sa akin na hindi pa rin kayang limutin yon. Kaya nga siguro hindi ko kaya maging unfair kay Kim. I know na wala na kami ni Carol at hindi ko naman siya dapat i-entertain pa. Pero si Carol ay may mga bagay na hindi madaling bitawan sa kanya. Sabi ko na lang sa sarili ko, Jonathan, tumahimik ka na lang at wag mong gawing complicated ang lahat. Medyo nahirapan akong i-balance si Kim at si Carol papadudot. I mean okay naman kami ni Kim pero bigla-bigla na lamang si Carol nagpaparamdam. Tapos naging mas madalas na nga kaming magkasama. Medyo naging awkward na kasi at ayoko naman na masaktan si Kim. Pero hindi ko rin naman kayang pabayaan si Carol. Lalo na't bumabalik ang closeness naming dalawa at hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Nandiyan kami ni Kim at sa totoo lang ay okay naman kami. Pero si Carol ay medyo naging part na rin ng routine ko kahit na hindi ko sinasadya. Minsan kapag magkasama kami ni Kim ay sasabihin ni Carol sa tawag na, "Oh, sana kayo? May date ba kayo?" Tapos ako naman, "Oo, baka kasama mo kami." I didn't know if I was being insensitive or just being a good friend to Carol. Pero nagiging confusing na talaga siya. Kasi parang nagiging codependent si Carol at hindi ko alam kung paano siya tatanggihan ng maayos. So yun na nga, nangyari na nga, laging kasama si Carol sa mga dates namin ni Kim. Hindi ko kayang ipaliwanag kay Kim kasi baka magalit siya. Lalo na't every time na magkasama kami parang ako lang ang lumalabas na medyo chill. Pero sa totoo lang ay nahihirapan na ako. Si Carol para bang kahit may boyfriend na siya ay hindi siya tumitigil sa mga effort
na magpakita na siya pa rin ang may karapatan bilang kaibigan ko. At si Kim siya yung mas naaapektuhan. Hindi ko naman gusto na maging unfair siya kasi alam kong mahal na mahal ko siya. Pero si Carol alam ko na hindi niya lang kayang mag-move on kaagad. At ako naman ay hindi ko kayang i-ignore siya kasi naging malaking parte siya ng buhay ko noon. Gusto kong sabihin, Carol, okay na tayo. Hindi na tayo pwedeng magkasama tulad ng dati. Pero hindi ko kayang saktan siya. Alam mo na parang may mga moments na gusto kong magtapat sa kanya na eto na lang tayo hanggang dito na lamang. Pero sa totoo lang ay hindi ko pa kaya. Hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar noon, Papa Dudut, kasi kapag ang dami ng emotional baggage and both girls are importante pa sa'yo, mahirap siyang hawakan at bitawan. Pati nga yung mga simpleng bagay na dadala na sa puso. But in the end, parang kailangan kong mag-decide and this time ay alam kong hindi ko pwedeng hayaan na maging mabigat pa sa buhay ko ang sitwasyon. Alam mo naman, Papa Dudut, kapag emotional na, ang hirap magpanggap na okay lang. One night after another uncomfortable date with Carol, kinausap na ako ni Kim. Jonathan, sino ba talaga ang priority mo? Ako o siya? Kailangan ko na kasing malaman kasi parang nagiging magulo na itong sitwasyon nating dalawa. Wika pa niya. Alam kong hindi ko siya masisisi pero wala na akong choice kundi ang magtapat. Kim, bakit parang may mga times na hindi mo ako maintindihan? And I get it. Kung feeling mo na may something pa sa amin ni Carol. Pero I'm telling you, wala na. Si Kim parang naiiyak at ang sabi niya, Jonathan, I need to know kung ako ba ang mas mahal mo. Kasi kung hindi ay hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko naman kasalanan na magkaibigan kayo pero sa akin, parang hindi mo pa rin siya kayang i-let go. And that hit me hard. Kasi sa totoo lang, siya na nga yung kasama ko, siya na nga yung nararamdaman kong tunay na mahal ko. Pero si Carol ay parang ang hirap pa rin iwanan. Then after the confrontation with Kim, ay hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. So nag-decide ako magtanong kay Carol. Alam ko ang sakit gawin yon pero kailangan kong i-clear ang lahat sa kanya. Pumunta ako sa bahay nila Carol and we sat down. Sabi ko ay, Carol, ano ba talaga? Bakit mo ba ako ginugulo? Ano bang gusto mo sa buhay ko? Hindi ba't matagal na tayong hindi nagkakasama tapos ngayon lang ulit magpaparamdam? Ang dami kong beses na inoffer ang sarili ko sa iyo and every time ay puro decline tapos kung kailan ako masaya at tahimik na ay saka mo ako pinapansin. Nagtapat ng pag-ibig sa akin si Carol pero hindi ko na yon tinanggap. Nag-explain na rin ako sa kanya at sinabi ko na kailangan ko nang lumayo para makapag-focus sa relasyon namin ni Kim. Naintindihan niya raw yon at humingi rin siya ng sorry sa akin. Ang ending namin ni Kim ay ayos na at wala na akong nararamdaman para kay Carol. Hindi ko na rin siya hinanap, si Kim lang ang nag-iisang nagpapasaya sa puso ko. Sa huli natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi kailangang pilitin. Ang tamang tao ay darating din sa tamang oras at hindi mo na kailangang pang maghanap. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ko kasi kung may isang bagay na siguradong natutunan ko, yon ay ang importance ng pagtutok sa tunay na mahal mo at hindi na magpaapekto sa mga nangyari noon. At ang pinakamahalaga ay alam mong kayang magpatawad at mag-move on. Kaya yun, Papa Dudut, sana may lesson kayong makuha mula sa kwento ko at alam ko na hindi na ito ang huling chapter ng buhay ko. Pero sa ngayon ay eto na muna. Truly yours, Jonathan. Sa mga pinagdaanan mo, sana'y matutunan mong huwag magpadala sa mga emosyon. Lalo na kung may mga taong nakapaligid na magbibigay ng kalituhan sa puso mo. Mahirap talaga pag dalawang tao ang magkakaroon ng espasyo sa buhay mo. At madalas ay nadadala tayo ng nakaraan at hindi natin nare-realize na mas pinipili pa natin na mag-ugaga kaysa mag-move on at mag-focus sa kung ano ang meron tayo ngayon. Tandaan mo na hindi mo kailangan pang pilitin ang mga bagay na hindi na gumagana. Kung may mga taong mahalaga sa iyo, mas mainam na malinaw
kung ano ang hangganan ng relasyon ninyo. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang magtulungan o magstay sa nakaraan. Ang tunay na pagmamahal ay yung walang kalituhan at hindi mo kailangang magsakripisyo ng sarili mong kaligayahan para lamang magustuhan ng iba. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay na dapat ay simple lang. Kung tunay na mahal ka ni Kim, bibigyan ka niya ng space at pangunawa at mas magiging magaan ang lahat. Sa kabilang banda, kung hindi pa rin makahanap ng closure sa sitwasyon kay Carol, mas mabuti sigurong magpatuloy ka at isara na ang chapter na yon para hindi ka na maligaw pa. Kahit gaano pa kahirap, darating din ang tamang tao para sa iyo. At sa tamang panahon yon. Kaya huwag mawala ng pag-asa at ipagpatuloy lang ang buhay. Ang mga lessons na natutunan mo sa bawat karanasan ang magdadala sa iyo sa mas magaan na paglalakbay. Hanapin ang ka-istorya horror para sa mga nakakatakot na kwento naming ina-upload araw-araw. Ganon din ang Gian Giano Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang mga link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.